So doon po sa first part ng ating Sunday School, ipinakita ko sa inyo yung naging, sana nakita nyo yung main point ko na yung diaconal office is an extension of Christ ministry. So dito, itutuloy po natin. So bilang preliminary, because of the rise of technology, so we are grateful to God for utilizing it to progress the spread of the gospel. So nagpapasalamat tayo sa advancement ng technology kung saan napapanood natin, nababasa natin yung magagaling na mga pastors and theologians at marami sa atin na ang na-reform at ginagamit pa rin natin ngayon ang advancement pa rin ng technology. While meron po itong good effect, unfortunately, it has also negative effects. Thank you, bro. While hindi natin inaalis yung good effect ng technology, ng social media, or ng internet, pero meron itong negative effects. Ang naisip ko lamang po, Christian ministry is sometimes associated with popularity, wealth, and success. So dahil sa rise ng technology, nagkakaroon tayo ng mga imagination na dapat ang pastor ko ay singgaling ni Paul Washer mag-preach. Nagkakaroon tayo ng imagination na dapat ang aking pastor ay sing popular ni John Piper. At hindi, yun yung isang negative effect. Hindi yun mali doon sa mga faithful preacher, kundi ang mali noon is doon sa recipient ng kanilang mga ministry. Now, ang nangyayari sa Christian ministry, dapat ganun kabongga, dapat ay marami kang followers sa social media, maganda yung church mo, ganun na define ngayon ang Christian ministry. But true Christian ministry, however, is not defined by these factors. Malinaw yung sinabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 1:28 to 29, God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. So malinaw doon sa context ng 1 Corinthians na itong mga mananampalatayang ito ay naglalagay ng value kung popular ba yung kanilang mga preacher, kung si Apollo ba, si Peter, at kung mas gustong spiritual si Kristo. So pinaglalaban-laban nila itong mga ministers na ito at naglalagay sila ng value either sa talino, sa power, or sa pera. Now, maganda na makita natin na hindi po doon defined ang Christian ministry. At ito po yung makikita natin this afternoon. So, kagaya nung nakita natin kanina, yung deacon is supporting ministry. Siya yung nagsusupport sa pastor para ma-prioritize ng pastor yung ministry of the word. Now, ngayon, ang office, ang eldership, teaching and ruling office. Ito naman po yung eldership. Ang pangunahing ginagawa ng pastor or elder, pinaliwanag na natin kanina, interchangeable yung bishop, presbyteros, and then yung elders, pastor, interchangeable yung mga terms na yon pertaining to one office, the eldership. Ang pangunahin nila, pangunahing gagawin nila, sila yung magtuturo at mangunguna, kasama dito yung pag-oversight. So, yung terminology po na ginamit ni Pablo is presbyteros. Kaya po may tinatawag tayo ng mga Presbyterians. Dahil ang kanilang understanding is lahat sa authority ng pastor. Under sila ng local, yung local church ay under ng mga presbyter. Kaya mayroong council of elders. Sila yung authority. Under doon yung mga churches. So, ganun yung kanilang understanding. Tayo, why we believe na may authority yung pastor, it is limited lang sa kanyang sariling local church. Yung term po na presbyteros or presbos, yung usage po nito is patungkol sa pagiging matanda, old man.
At yung non-church usage po nito, ginagamit po ito an elderly person, so advanced in his age, or rulers of the Jewish nation, even sa local synagogue. So ang tawag sa kanila ay elder. Sometimes ginagamit din to sa apostolic leadership, ginagamit dito, pero sa of the office in the church, president, ito ay galing sa Old Testament. Ito yung leaders of the people. Tinatawag silang mga elders. 'Di ba sabi ng Proverbs yung may gray hair is ano yun ng wisdom. So, ganun yung understanding nila sa isang matanda, kaya ang tawag ay elder. While it may speak of age, kapag in-apply na sa pastorate, yung term na elderly, the focus is a maturity that stands out from those who are led. So, while yung immediate na gamit, lalong-lalo na sa Old Testament, yung mga elders, mga old men, they are full of wisdom, yung gray hairs nga nila. Pero kapag in-apply na sa New Testament, hindi na siya necessarily pumapatungkol doon sa literal na age. While pwede pa rin natin tingnan doon, pero yung emphasis na is yung maturity spiritually. So ang point natin, a pastor is one who has gained the respect of the people of his known maturity. Experience and age are matters for consideration. Kaya doon sa 1 Timothy 3 verse 6, and then sa 5:22, hindi dapat newbie na dapat matest din kagaya ng mga diakono. Ibig sabihin, sila ay mature in the faith. Sabi ng evangelical Bible commentary, the reason for this prohibition is spelled out in the rest of the verse. Yung newbie, wag daw newbie yung gagawing pastor, wag bata. There is danger that such a person might become conceited, yung mga immature sa kanilang spiritual life. This is the verb typho. It comes from typhos, smoke. And so literally means to wrap in smoke. But in the New Testament, it is always used metaphorically in the passive, in the sense of being puffed up with pride. So kapag walang experience yung magpapastor, batang mananampalataya, again, hindi necessarily na matandang tao, while consideration yun na may part naman na matanda yung tatawagin natin, pero primarily yung pinag-uusapan is maturity. Sabi ni Pablo, kapag siya ay bago in the faith, new in the faith, possible na mag-puff up siya. So beware, do not mistake popularity of leadership or dominance with people for maturity. And this is the problem of modern evangelicalism. Makita lang nila na magaling magturo pero hindi hindi tested, hindi proven, tatawagin na kagad na pastor. In fact, magbukas ka nga lang ng Biblia at magbasa ka, i-consider ka nila na pastor. Hindi ganun. Sabi ni malinaw kay Pablo na not too soon. Kailangan ito ay ma-prove, mature in the faith. So, hindi porket popular ang isang tao sa iglesia is equated sa pagiging mature. And then, kung ito yung isa sa qualification, tandaan natin na sa isang iglesia, mahalaga rin po yung plurality of elders. So, ibig sabihin, yung ideal, complete church, gagamitin po yung word na complete, or ideal church, ay hindi po singular, but plural, yung elders. So, the normal order of eldership is to have a plurality of elders. In our confession, sa chapter 26, and then dun sa part ng 10, even doon sa binasa natin kanina, continuation lang ito ng ating pag-aaral kanina,
Yung confession natin assumes a plurality of bishops or elder in a particular church completely gathered and organized. So yung ordinary and normal and ideal na iglesia for the particular Baptist of 17th century, and I believe, totoo rin to sa scripture, of course yun yung foundation, ang understanding ng mga forefathers natin is yung complete church is kapag meron silang plurality of elders, more than one. I think ang ideal is tatlo. Of course, may practical depende pa rin sa number ng members, pero ang ideal talaga is plurality of elders. So, makikibasa po sa Acts 14:23. So, tingnan natin yung New Testament evidence. Acts 14:23. When they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had. So, while narrative yung genre ng Acts, pero marinaw yung paglilista ng ni Luke na nag-ordain ng plural na elders in every churches. So makikita natin na yung ideal, even sa Acts pa lang, sa panimula pa lang ng pagtatayo ng iglesia, ang ginagawa na ng mga apostol is nag-ordain sila ng plurality of elders. And then sa Acts 15:23, makikibasa po. Acts 15:23, and they sent this letter by them, the apostles and the brothers who are elders to the brothers in Antioch and Syria and Cilicia who are from the Gentiles. So makikita nito din yung paglilista ng narrative na plural yung mga elders sa isang church. And hindi na po natin babasahin, and even in Philippians 1:1, the makeup of the Philippian church are the saints with bishops and deacons. So, makikita natin na normal na katatayuan ng iglesia in the New Testament ay hindi lamang singular yung elder, but plural. And then sa 1 Thessalonians 5:12 and following, sabi doon ni Paul, recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. So makikita natin, those who labor among you. Again, plural pa rin. Ibig sabihin, may assumption na plural yung yung pastor dun sa Thessalonica and then sa Philippians, plural. Madami yung mga pastor. So, ang sabi ni John Owen, again sa kanyang works, sabi ni John Owen, the pattern of the first churches constituted by the apostles, with which it is our duty to imitate and follow as our rule, constantly expresses and declares that many elders were appointed them in every church. The nature of the work whereunto they are called requires that in every church consisting of one considerable number of members, there should be more elders than one. And some there are who begin to maintain that there is no need of any more but one pastor, bishop, or elder in a particular church, which has its rule in itself, and other elders for rule being unnecessary. This is a novel opinion contradictory to the sense and practice of the church in all ages. Ang sinasabi ni John Owen, dahil daw dun sa nature ng ministry, dun sa kabigatan ng duty ng pastor, it is necessary na plural, marami yung pastor sa isang iglesia. Ang bigat ng sinabi ni John Owen, kung titingnan ninyo, na yun daw suggestion na sapat ang isang pastor is a novel idea. Bago, absent siya doon sa practice ng New Testament church and all throughout history. Yun yung claim
ni John Owen. Dahil nga mabigat yung pastoral ministry, it is necessary na dapat marami yung pastor. Ito po yung some danger ng isang elder lamang isa lamang ang elder ng church. A singular elder church must be seen as still not complete in order. So, dapat makita natin na dahil nga plural yung ideal, disenyo ng Panginoon is marami yung pastor. So, kapag isa po yung pastor, it is considered incomplete. Incomplete yung church na iisa ang pastor. And number 2, a singular elder must especially watch against despotic and tyrannical temptations. Ito yung problem, and I witnessed this. Kapag iisa lamang ang pastor, at in fact, yung ibang mga church na mga non-reformed, naniniwala sila doon sa hierarchy ng pastoral, may junior pastor, may associate pastor, and therefore under sila nung senior pastor. Kadalasan pong nangyayari is nagiging tyrannical yung pastor. At hindi lang po yan nangyayari sa non-reformed church. Nangyayari rin po yan even sa Reformed Baptist. Kadalasan po yung mga singular elder, kapag na-maintain yung years na mahaba, na matagal na walang co-elder ang isang pastor, malaki ang chance na maging tyrannical yung pastor. Kasi walang nag-check and balance, walang nagdi-disagree sa kanya na co-equal niya in authority. So, and then, tanda natin na providential po yung dearth of workers. Ibig sabihin, kapag lacking yung workers, pero nagpapatuloy yung ministeryo, ito ay providential pa rin, care pa rin ng Panginoon. Pero nung sinabi ni Jesus, yung mga shepherd, yung mga tupa, kapag may mga tupa, sabi doon, they are sheep without shepherds. While may care pa rin ng Panginoon doon, favor pa rin yun ng Panginoon, pero yun ay incomplete. So kaya i-aim po natin, while bago pa lang tayo, so naiintindihan natin, understandable, na isa pa lang yung magiging pastor natin, pero sa pag-progress po ng ating ministry dito sa Imus Cavite, dito po sa Heaven on Earth, kailangan po nating gustuhin, i-desire na dumami po yung pastor. Not just one, not just two, ideally, but 3. So, hindi ko na po hahabaan yung sa qualifications dahil kung ano po yung qualifications na pinakita ko po sa deacon ay ganun na rin po sa elder. Ang pinagkaiba lamang po is yung teaching ministry. Pero para lang po magkaroon po tayo ng idea, hinati ko po yun sa 3. Family relations, church relations, and pastoral gifts. So, pwede po nating tingnan yung 3 classification na ginawa ko doon sa 3 hati na yon. So yung mga qualification ng pastor, and applicable din po ito sa deacons, of course. Family relations, ibig sabihin, husband of one wife. So again, pinapakita dito hindi lang dahil may polygamous culture, polygamy yung nature nung time na yon, kundi yung faithfulness ng lalaki na tatawagin sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Kaya nga po, di ba, kapag even yung mga hindi pa naman na uwi sa sexual sin, kundi may flirtation na nakumit ang isang pastor, possible na maging ground yon na magpahinga muna siya sa ministry. Hindi siya agad ground for disqualification, I believe. Kasi I believe na mayroon pa rin degree yung sin, pero ground yon na mag-rest siya muna ng ilang panahon. Pero kapag nag-adultery na, kung nag-commit ng adultery yung pastor, of course, automatically tanggal siya sa ministry at malabong, while may chance na makabalik siya, pero napakahirap
makabalik mo ulit siya sa ministry. So, yun yung katapatan niya sa marriage bed. And then, able to manage his family. So, mabigat ito, lalong-lalo na sa pastor, na dapat kaya niyang i-rule yung kanyang family. Naalala ko po si John Piper, kung yung kanyang anak na si Abraham Piper is atheist. So, kinokontra niya si John Piper, kung makikita niyo yung mga vlog, yung mga video ni Abraham Piper. Alam niyo ba, nung nangyari yon, nag-step down si John Piper dahil alam niya na disqualified siya dahil unruly yung kanyang anak. Pero napatunayan na wala siyang kasalanan doon sa pagiging unruly. Naging faithful father siya. And then napatunayan yun at ibinalik siya sa ministry. So, ganun kahalaga yung family sa pastoral ministry. Kaya kapag unruly yung mga anak ng pastor, kailangan yun ay matest. Dahil possible na dahil yun sa father, walang family worship, at iba yung nakikita ng mga anak kapag iba yung buhay ng mag-asawa kapag nasa loob ng church kaysa nasa loob ng tahanan. Ito ay general application. Hindi lang sa magpapastor, kundi sa lahat ng family. Again, true to life ito, nangyari ito na kapag uuwi yung isang family, may pagchichismisan silang person na nasa church at maririnig yun ng anak. At yung pagchichismisan na yun, yun yung naghinder para magalit yung anak sa church at para maging dahilan na ayaw niya maging Christian at para ayaw niya maging member. Well, of course, responsible yung anak na yon sa kanyang sariling kasalanan, pero hindi natin maiaalis na nakaambag yung gossiping na nangyayari doon sa family na naririnig ng mga anak. So, kaya mag-ingat tayo. Yun ay general application. At lalong-lalo na sa pastoral office, na yung pastor, malalaman niya yung mga sikreto, mga weaknesses na nami-maintain dapat doon yung secrecy. At kapag yun ay nalalaman ng mga anak, ay delikado yun. Possible na dahil nga nasa immaturity pa, bata pa, possible na naging masama yung tingin niya. So mahalaga na ma-manage ng pastor ang kanyang family. And then church relations, he must be above reproach, hospitable, hindi not quarrelsome, hindi nakikipag-away. Isang application lamang mamaya, pero dahil nasa qualification, yung hospitality, dapat yung wisdom dito na yung support, nasa confession din natin, na yung support dapat yung financial support, monetary support ng church sa pastor ay hindi lang siya ma-meet yung end, yung mga need, kundi yung ideal, of course, hindi natin sinasabi ni-apply natin ngayon dahil maliit pa tayong church. Pero yung ideal is hindi lang niya ma-meet yung need niya as a family, kundi makapag-extend siya ng hospitality sa mga tao, particularly sa mga members. Ready yung kanyang bahay na maging siya yung kanyang pagiging hospitable. And then pastoral gifts. Yung sinabi doon ni Pablo na able to teach. Ibig sabihin, ang pangunahin po dito ay hindi lamang po yung preaching. Yung counseling ability ng pastor na hindi po siya preachy, na kapag nagka-counsel na para lagi nagpi-preach, nagbibigay ng mga rules, ay itong gawin mo. Yung counseling ay art po yan, na dapat ready ka to listen, na kaya mong makinig, hindi ka para nagle-lecture, hindi ka nagpi-preach, kundi magkaiba yung counseling sa preaching. Communication ito. Two-way communication. Hindi lang siya na ikaw lang yung nagsasalita. In fact, sa counseling, mas marami pa nga ang pakikinig. So, dito nangyay at ability yan. We know workout dapat yung ability sa counsel. Naalala ko, may narinig ako na hindi pa naman pastor yung kinakaunselan, pero nagpapa-counsel yung member na yon. Sa ito, gusto rin magpastor nito.
kinakaunselan niya na ang problema ng member, nahihirapan siya sa kanyang boss, gusto niya nang mag-resign. Ang counsel nung pastor, gayahin mo si Kristo, nagpakahirap siya, ganun ka rin. So, ganun yung mga poor na counseling. So, poor yung ganun na, hindi muna niya inalam ano ba yung reason, bakit ganun yung boss. Hindi muna siya nakinig. Kundi, tama naman yung theology, tama yun, pero hindi siya applicable doon sa situation na pinagdadaanan ng member. So, mas mahirap pong pag-aralan yung counseling kaysa sa preaching. Pero part yon ng pastoral duty. And then, of course, yung preaching, dapat ay gifted dahil ito yung task, ito yung kanyang labor. Ang ang pastoral po ay labor. Dapat siya ay may gift sa pagtuturo na ang linaw nung text nung binasa mo, pero nung preach niya, lumabo lalo. So, problematic yon. Na-clear yung text, biglang lumabo pa lalo yung text. So, problematic po yon. So, while na-enhance din yung gift, pero ako, naniniwala ako na yung gift ay binibigay ng Panginoon at na-enhance din ito. Kasi magsasuffer ang isang church kung hindi po gifted, at least sa preaching, yung tinawag na pastor. Kaya dapat i-test natin kung gifted ba yung tatawagin natin na pastor. At connected dito, ang isa sa connected yung counseling sa oversight. And this is the problem even sa Reformed. Napakataas ng pagtingin nila sa preaching, na ito yung pangunahin. Tama yun. Pero nane-neglect nila yung napakahalagang part ng ministeryo, yung oversight, yung pag-take care sa personal, spiritual life ng mga members. Ang ganda po ng book na binabasa ko, ang title ay Labor of Love. Napakaganda po ng title. Ang meaning niya doon, yung labor, nandun yung preaching. Intellectually, pag nagpipreach yung pastor, dinidil niya yung intellectual capacity ng mga members, dun siya nagtuturo. Pero yung labor of love, sa tuwing siya ay nagpapastoral oversight, dito na ngayon nagiging personal. Yung pastoral oversight is pruweba ng kanyang preaching. Kaya tinuturo din ng Biblia na sa Peter, i-oversight daw, shepherding, oversight. So, hindi lamang po preaching ang duty ng pastor, kundi kasama ang pastoral oversight. At kung nane-neglect po ng isang pastor ang pastoral oversight, lalo kung may plurality of elders na, understandable po kung singular pa yung elder, pero dapat pa rin niyang gawin. Pero halimbawa, may pagkukulang siya doon, understandable yon. Pero pag may plurality of elders, pero walang pastoral oversight, pwede po siyang I believe, pwede siyang maging ground for disqualification. At ako yung tatanungin nyo, kapag ang isang iglesia ay walang pastoral oversight, sa tagal ng panahon, it is a valid reason para mag-exit ka sa local church na yon. Dahil walang pruweba ng pag-ibig kung walang pastoral oversight. So this qualification will determine if he is fit to shepherd the Church of Christ. So yun yung consideration natin na dapat tingnan natin, kasama din sa mga tiningnan natin doon sa diaconate. So ang main principle natin for this lesson, the primary task of a pastor is to shepherd the Church of Christ through his personal holiness, managing his own household well, his counseling, oversight, and through the faithful preaching of the Word of God. So yan po yung component, yan yung laman ng isang faithful minister. Nandun yung kanyang personal holiness, nandun yung kanyang family life, able to conduct family worship, his ability to counsel, to oversight, and of course, his faithful preaching of the Word. So ngayon, titingnan naman natin the Dorian principle and the ministry of the Word. Makikibasa po
para makita natin kung paano dapat natin tingnan yung monetary support natin sa ating tatawaging elders. So, Philippians 1:3-5. Makikibasa po. I thank my God in all my remembrance of you, always offering prayer with joy in my every prayer for you all, because of your fellowship in the gospel from the first day until now. Yun, ang ganda po ng word na ginamit ni Apostle Paul. Nagpapasalamat siya sa Philippian church. Why daw? Because of your fellowship with me in the gospel ministry. At yung word po na ginamit doon is yung koinonia, sharing, partnership, fellowship. Same word po na ginagamit, koinonia. So for the Apostle Paul, yung Philippian church, yung relationship niya sa Philippian church is not employer-employee relationship. 'Di ba? Yung mga nagwo-work dito, yung employer, sila yung nagpapasweldo, sila yung boss nyo. 'Di ba? Ganun yung relationship. Pero ang tingin ni Paul sa church na nagpapasalamat siya doon sa monetary support nila is not employer, but partners. Ibig sabihin, equal sila. Hindi siya employer-employee relationship. Starting from chapter 4, verse 10, he expresses his great gratitude for the material support he received from them. Philippians 4, verse 15. Moreover, as you Philippians know in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Again, ginamit ulit yung ginamit niya doon sa chapter 1, shared, partnered, fellowship. So, ang tingin ni Pablo sa support na binibigay ng Philippian church sa kanya is not a salary. Hindi employer na nagbibigay ng salary, but partner, co-laborer. So, note that the term partnered is used, which means it was not a salary that Paul received from them as his labor. Kumbaga, yung support na natatanggap ni Pablo ay hindi dahil nagtrabaho si Paul sa Word of God. Na dahil ito yung level ng kanyang trabaho and therefore tumanggap siya ng sweldo. Kundi yun ay co-labor nila sa Panginoon. Just as Paul served God through the preaching of the Word, the Philippians served God through their giving. So ito po yung point ko. Yung ating pagbibigay po, hindi po ito pagbibigay para i-support yung pastor. Primarily. Hindi para i-provide yung need ng church. Kailangan po nating makita yung order. Yung pagbibigay po natin, primarily, is our worship to the Lord, not to the minister. So, mahalaga po yung principle na yun. Kaya yung principle po natin, giving to the ministry of preaching of the Word of God is our obligation to God, not to the preachers, not to the pastor. Yun po dapat yung makita nating principle. Sabi ni Conley Owens, duty to God must triumph over a sense debt to any minister, since God mediates all obligation to His servants as ministers. So, dapat i-diffuse po natin yung idea na yun na kaya ako nagbibigay para mabayaran namin yung aming kuryente, para maibigay namin yung support ng aming pastor. Dapat po ang pangunahing motivation natin kaya tayo nagbibigay, it is a gratitude sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Sa 2 Corinthians 8 and 9, chapter 8 and 9, ano yung motivation doon ni Paul para maging generous yung Corinthian church? Siya na siyang mayaman ay naging mahirap upang kayo na mahirap ay maging mayaman spiritually. So, ang motivation ni Apostle Paul para sa Corinthian church is the gospel, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Gratitude natin, yung thanksgiving natin sa Panginoon primarily,
yung ating giving. Kaya una, tandaan po natin that giving is a privilege. So, Paul showed the Philippians that their service through giving was equal to his service. He assured them that they would both receive a reward. Kung paanong may privilege si Paul na maging ministeryo ng Word of God, ang sinasabi ni Paul sa Philippian Church, sila din ay may privilege na makasali sa pag-advance ng kingdom through their giving. Tingnan niyo yung sinabi ni Apostle Paul. Ang tawag ni Conley Owens ay thankless thanks. Sabi ni Apostle Paul, Philippians 4:17, not that I desire your gifts, but I desire that more be credited to your account. Ang sabi ni Apostle Paul, parang nagmamalaki siya, di ba? Hindi ako nagsasalita dahil kailangan ko yung inyong kaloob. Nagsasalita ako, ang hinahanap ko ay yung bunga ng gospel na kapag ginawa niyo yun, it will be credited into your account. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, yung monetary support ng Philippian Church, while si Paul yung makakatanggap nito, ang sinasabi ni Apostle Paul, yung pagbibigay nila na yon ay pagbibigay nila sa Panginoon. At sino yung magbibigay ng reward? It will be credited to your account. Hindi si Paul yung magbibigay ng reward. Ang Panginoon. In the same way, kaya naglilingkod si Paul, dito sinabi niya, I can do all things through Christ. Ang magbibigay ng reward kay Paul ay hindi reward yung monetary support ng Philippian Church. Hindi siya reward. Kundi ang magbibigay ng kanyang reward ay ang Panginoon. Sabi ni Jerry Bridges, every Christian today has the same privilege as did the believers at Philippi of being a partner in the gospel enterprise. Each of us has the opportunity to participate in ministries far beyond our own personal endeavors, both in cities, at home, and in countries overseas. Every time we give to a mission, either at home or overseas, we are joining in the partnership with that particular ministry, and we will share in the fruit of that ministry in proportion to our sharing in its cost. Ibig sabihin, ang point natin, God did not only save us, but also made us part of the kingdom ministry through giving. Ibig sabihin, yung Great Commission na preach the gospel to all the world, hindi lang po siya express sa literal na pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil may kanya-kanyang gifts. So yung preaching ng gospel, kasama dito yung ating giving. Hindi porket wala kang gift of preaching, ay hindi mo na na-obey yung command na yon, na preach the gospel to all the world. Kung nagbibigay ka faithfully, nakasama ka doon sa commission na yon. So, may iba't ibang expressions yung pagsunod sa preach the gospel to all the world, to the whole world. Magkakaiba kasi yung gift. So sa tuwing po tayo ay nagkakaloob, nasusunod natin yon. Tandaan din natin that although our giving is material, it signifies our spiritual condition. So, dapat po nating makita na yung kaperahan natin ay hindi po hiwalay sa ating maturidad. Sabi ni Mark Jones, how we handle money very often reveals our spiritual condition. So sabi ni Mark Jones, kung paano daw natin ginagamit yung pera na binigay na sa atin ng Panginoon, it will reveal our spiritual condition. So bilang challenge, let us participate in the spiritual ministry of the Word of God through our giving. Nawa makita natin na yung giving natin is spiritual pa rin. Worship natin ito sa Panginoon. And lastly, giving as an obligation to God. Tandaan natin that every privilege comes with responsibility, and this is true with giving. Participation in the ministry of preaching
the gospel is not optional but command to all professing believers. Yung pong command na yun ay hindi lang po binigay sa mga pastor, kundi to all believers. Sabi ni Jesus, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." So, ibig sabihin, yung pangangaral na ito, kasama doon yung pagkakaloob. Hindi kailangan mong, kung wala kang gift of teaching, hindi mo kailangan mangaral. Pero sa tuwing nagiging faithful ka sa giving, nasusunod mo yung commission na ito. This includes giving as our responsibility to the Lord. Di ba yung Galatians 6? Basahin po natin Galatians 6 verses 7 to 8. Makikibasa po. Galatians 6, 7 to 8. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So yun, ang context po noon is about sa pag-support sa mga ministers. And then, ang sinasabi dyan ni Apostle Paul, yung daw pagbibigay nila, pag-support sa ministry, is sowing to the Spirit. Hindi sowing kay Apostle Paul. Nakita niyo yun? Sila ay nagtatanim sa Espiritu at ano daw yung aanihin nila? From the Spirit din yung kanilang aanihin. Hindi sila mag-aani, hindi sila from the Apostle Paul. So, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, yung pagbibigay natin ay hindi ito pagbibigay sa pastor, kundi ito ay sowing sa Spirit at tayo ay mag-aani sa Espiritu. Kaya makita nawa natin na yung ating pong support sa ating mga ministers ay hindi dapat makita as reciprocity, na pinapantayan natin yung kanilang trabaho, kundi ito yung co-labor natin. Di ba? Yung pinaliwanag ko kanina, hindi employer-employee yung relationship ng pastor and church, kundi partners, yung sa Philippine Church, partners in the gospel ministry. Nawa, makita po natin na hindi natin trabahador ang mga ministers na under sila natin, na tayo yung nagpapasweldo sa kanila. Tayo ay mga co-laborers ng mga ministers sa Panginoon sa pag-advance ng kanyang kingdom. At ito po yung nagiging problem sa maraming churches, na nakikita nila na yung giving nila, ang pupunta ito, let's say unfaithful yung preaching, hindi maganda yung mag-preach yung pastor. Nangyari po ito nung tinuturo ko ito sa online. May nagtanong na what if unfaithful, ang pangit ng preaching ng pastor. So, magbibigay pa ba ako? Yun yung tanong niya. So, yun yung problem kapag hindi Dorian. Na unknowingly, yung nangyayari na sa mga tao is nilalagyan nila yun ng value, yung preaching. Pangit yung preaching, kailangan hindi na ako magbigay. To which, hindi natin tinotolerate yung pangit na preaching. Pinalakita ko nga sa inyo, dapat faithful yung preaching. Pero yung giving natin is not dependent kung pangit o maganda ba yung preaching. Yung giving natin is an act of worship directly sa Panginoon. Hindi siya conditioned, maganda yung preaching ngayon, lalakahan ko yung giving ko. Hindi ganun. Kundi kung paano kang pinagpala ng Panginoon, gaano ka magpapasalamat sa Panginoon through your giving. Hindi condition. While, yun nga, sana, wag niyo ako ma-misunderstood, faithful dapat yung preaching, pero hindi condition. Ito yung point natin. Na kapag ganun yung principle na mediated by God, lahat ng ministry, lalo tayo mag-excel sa kanya-kanya nating service. Kapag ang pastor, hindi siya indebted sa members, wala siyang iiwasang kasalanan, at ang kanyang service, nagiging faithful siya una sa Panginoon, hindi nun mako-compromise yung Word of God.
Wala siyang iiwasan na kasalanan. And this is the problem kapag hindi Dorian, kapag may isang member na kilala na alam na malaki yung kanyang ibinibigay, at yung member na yon ay personally nagbibigay sa pastor, love gift, personal, direct transaction between the member and the pastor, binibigay yon, malaki, substantial amount, kotse. Possible na mangyari, hindi maiwasan na kapag dumating na kailangan i-rebuke yung mayaman na yon bilang tao, nandoon yung sinasawag natin na utang na loob na biblical, pero hindi maiiwasan dahil nga hindi natin nakita yung pagiging mediation ng Panginoon. So dapat ang ginagawa ng pastor, isang kanyang faithfulness ay hindi muna sa tao, sa Panginoon. At doon, lalo siyang magiging faithful, mag-excel sa kanyang ministry. Ito yung point. The moment na na faithful ang minister sa Panginoon, sinong beneficiaries nun? Yung church. Kasi magiging faithful siya sa kanyang preaching. Magiging faithful siya sa kanyang oversight. In the same way, kapag ang ating giving is dependent sa ability ng pastor, ito, bibigay ko dahil nag-a-act si pastor, mapoprostrate po tayo. Dahil hindi po lahat ng Sunday maganda yung preaching ng pastor. May mga panahon na dadating na inaalaw yun ng Panginoon na hindi ganun kaganda yung preaching. So, ibig sabihin ba, hindi ka na magbibigay? Hindi. Ibig sabihin, yung giving natin, kapag nag-excel tayo ng giving natin directly sa Panginoon, sino yung magiging beneficiary nun? Yung minister. So, mediated. Ang Panginoon yung nagbe-bless. Ang Panginoon ang tumatanggap at siya rin ang nagbibigay ng reward sa bawat isa sa atin. Hindi nang gagaling kay pastor ang spiritual blessing. Kanina nang gagaling spiritual blessing? Kay Christ. In the same way, hindi nang gagaling sa church yung material blessing na isusupport sa mga pastor. Directly, Panginoon yung nagpo-provide nito at ang ginagamit niyang means is yung faithful giving natin. Nawa, maging malinaw yon para hindi po maging burdensome yung ministry na ito ay para sa Panginoon. So hanggang doon na lamang po ang ating lesson. Mayroon po ba kayong clarification, question? Pwede rin po doon sa sermon, pwede rin po doon sa part 1 and part at ngayon po. Testing. Kayo, testing. Open na po yung floor sa question and answer. Bro, salamat sa pagpapagal mo sa pagtuturo mula sa Liturgy of the Word hanggang sa Sunday School. So, ang question ko ay about dun sa plurality ng deacons at elders. Dati kasi sa pinanggalingan ko, nakabase sila sa dami ng Members. ewan ko, member ba tawag dun? Ba't yung mga attendees? Attendees. Wala naman kasi membership dun sa amin. Yun lang. So, kapag may ganyan ng dami yung mga attendees, doon sila magdadagdag. Sa atin ba, paano ba? Mayroon namang wisdom doon na kung gaano kadami. Pero yung principle dapat natin dito, as long na may tinatawag ang Panginoon na magpastor, i-recognize dapat natin, regardless dun sa number. So while may place yun, wisdom yun, kumbaga practically speaking, kasi may place yun, kasi halimbawa, yung negative naman yan, na 100 na yung member, isa pa rin yung pastor. So, while may place yung proportion, ipoproportion mo yung number, pero ang main principle, wala yan. Nalobat. Ayun. Nag-aagawan yung dalawang deacons. Hindi, joke lang. So, yung main principle, hindi dun sa number, kundi as long na may itinatawag, dapat i-recognize yun, regardless of the number. Kasi walang masama sa madami. So, hindi siya, while may place yun, pero yung main principle is as long na may qualified and gifted men na tinatawag for the ministry, dapat yun i-recognize. Question pa po? Question pa? Reflection, additional. Si Sister Bing. Hi.
Brother Esek. Thank you po sa inyong naliwanagan din ako kanina dun sa women. Ngayon lang ako nakadinig nung ganong klaro. Lalo na mas matanda ako. So, alam nyo na. Apo. Ang tanong nagbubulungan kami dito, ano yung plano po dito sa Herb tungkol sa, yung kasi oversight So, kasama dun sa plurality. Ano yung concept nyo noon? Kasi we also think na in the future, there will be more Pastors more and deacons. plans. Oo. Paano po yung sistema So na- kapag po dun sa covenanting, una po, hindi po yung RBCM yung magtatawag ng elders. Hindi po kami yung magtatalaga kasi ang kaya po yung mangyayari dun po sa covenanting, mauuna po yung covenanting ng church. So mauuna po na ma-covenant kayo as a church and then magkakaroon po ng suffrage. Tsaka magkakaroon ng suffrage kasi hindi po kami pwedeng magtalaga kasi iba kaming local church. Kasi po ang Reformed Baptist understanding is yung local church ang magre-recognize, hindi ibang church. So mangyayari po doon po sa mangyayaring covenanting, mauna yung covenanting, i-officialize kayo, i-recognize kayo as a local church. And then tsaka po magkakaroon ng suffrage. Na of course may mga nangyari na proseso at alam na natin kung sino 'yon, pero i-officialize pa rin po 'yon kapag natapos na yung covenanting, magbobotohan pa rin kung sino yung pastor or deacon na i-install. yung oversight po, may oversight pa rin ng RBCM Yung o pong ang RBCM pag po church na po, pag covenant meron pa rin pong help, pero hindi na po siya oversight. Kasi, through na po siya, para po yung mga mag-asawa, humiwalay na po sila sa pamilya. So, hindi na po sila under nung roof. May sarili na po silang authority. While hindi po mawawala yung help. Pero hindi na po siya oversight. Kasi separate local church na siya. Pero naman mananatili yung relationship, mananatili yung co-laboring, pero may sarili na pong authority and jurisdiction kayo. So, mayroon na po kayong sariling decision. Hindi kagaya ng oversight. Bro, yung question ni Brother Darren kanina regarding sa plurality ng elders. Na-remember ko yung sabi ni Pastor Eli sa akin na ang ideal number of members na magkaroon ng additional pastor is 50, 20 to 50 members. So kung lalagpas na ng 22 or aabot na ng 50, yun yung kailangan ng discernment ng mga members na mag-add ng additional pastor. Yes, kaya sabi ko kanina na may place yung ganun. Yung practicality noon. Pero yun nga, maganda na maibalik natin yung main principle na hindi dependent doon sa number. Kasi the more, the merrier. Walang masama sa madaming elders, kahit hindi naman ganun kadami yung member. Kasi nga, yung sabi ni John Owen, na yung, hindi naman yung dami ng members yung pinag-uusapan kundi yung bigat ng duty. So, mabigat yung duty hindi naman pinag-uusapan yung preaching. Wala naman bearing yung dami ng members sa preaching, pero mabigat yung preparation ng preaching. So, halimbawa, for Sundays yun na isang pastor lang. So, hindi issue yung dami ng member. Well, habi ko nga, may place yun, pero yung bigat ng duty. Yun yung sinabi ni John Owen, na yung nature ng plurality of elders is doon sa nature nung duty. Yung heavy yung duty. While again, balance yung view, hindi natin naalis yung wisdom doon, na lalong-lalo na hindi pa kaya financially. Dahil nga konti. Yun yung may mga decision. Gusto ko susugan yun kasi kung sa kabilang extreme naman na madami, tapos isa lang yung nagpapastor, merong danger doon sa dati kong church na nagpilit na maglagay ng pastor Yun. na Unqualified. nagka-breakdown doon sa Yun, tama po yun na hindi natin pinipilit yung plurality of elders. Hinahayaan natin yung kilos ng Panginoon kasi naniniwala tayo na gift yun ng Panginoon. Pero dapat maging sensitive tayo. Hindi tayo masyadong mahigpit, kundi
hindi tayo lalampas doon sa kwalifikasyon ng salita ng Diyos. Yun yung limit lang natin kung ano yung qualification na ibinibigay ng salita ng Diyos. At kung may qualified na nakapasa doon sa qualification ng Biblia, yun yung point, i-recognize natin dahil ang linaw ng Ephesians 4, gift yun ni Christ sa kanyang church. At meron bang tao na ayaw tumanggap ng kaloob para sa edification natin? Open po yung time natin ngayon sa question reflection sa preaching tsaka sa Sa lahat, diaconate, sa lahat. Follow up lang ako dun sa question ko, bro. Yung may instances kasi na 'di ba may authority pa rin ang pastor. Kung sino yung naunang itinalaga ng Diyos. Based on our experience lang to. May mga gifted preachers na may pastoral talent, may pastoral gift na sila. Pero hindi nire-recognize ng pastor. Hindi din sinasama sa prayer. How do we kung may ma-observe tayong ganyang Yun yung sinasabi natin na delikado kapag yung church ay nagtagal siya na singular lang yung elder. O talaga siyang I believe hindi malayo mangyari na magiging tyrannical talaga yung pastor. Tapos ayun nga, yung mangyayari na mayroon ng mga gifted men, i-gatekeep niya yun. Kaya maganda, ang sa pasimula ninyo, hindi naman every year, kundi at least every other year, may nomination. So kung wala, okay lang. Pero hindi na, sa RBCM, di ba, nagkaroon ng nomination ng deacons. So para mawala yon, hindi decision yun ng pastor. While siya yung nag-spearhead nun, pero dapat mailagay na example ko lang, every other year, may nomination for office bearers. So yun yung aid para hindi dependent dun sa pastor kung kailan magkakaroon ng nomination. Dapat nasa constitution na every other year, mayroon tayong nomination. So, mysticism na papakiramdaman. So, dahil nga yung recognition ay hindi naman magmumula lang sa pastor, while meron siya dong part, pero yung pinakita natin kanina, yung recognition ay magmumula sa whole church. So, maganda na damahin din yung, ano ba yung pulso ng church, na meron ba kayong inonominate. So, yun yung safeguard doon na hindi man every year, every other year, magkaroon ng nomination for officers. Hello. So, sa akin, more on reflection lang. Kasi, naalala ko yung sa aspect ng plurality na elders and yung qualification. Ang ganda nung sinabi ni Vody about dun sa qualification ng elders na while primarily, qualification siya ng elder, hindi limited yung scope or application dun sa mga nag-a-aspire ng eldership, but rather, para magkaroon ng candidates for plurality ng elder, importante din na yung men in general ay ganun. versus these same qualities. Para as they pursue yung qualities na yun, they become potential candidates. Hindi yung tipong naburo na lang kasi di naman ako magpapastor. So, ba't ko ipapursue yan? Hindi na nag-aral or hindi na pinabayaan na lang na yung household niya in shambles kasi hindi naman ako subject dyan. Kaya maganda yung yung shinare ni Vody Bacom na while this is primarily kumbaga qualification, ito dapat kumbaga ideal characteristic ng isang men na mature sa isang local church. Tama yun, kasi yung characteristic naman na binigay doon ni Apostle Paul is yun dapat yung quality ng isang Christian man na pastor man o hindi. Ang pinopoint lang talaga ni Paul, nag-e-excel doon sa mga, makikita sila nag-e-excel doon sa mga qualities na yon. Question pa po? Salamat doon, brother. Ako po. Sige, sister. Thank you po sa preaching and teaching today. So this was not really mentioned sa notes today, but one thing I noticed from preachers, as you can see online, is yung lack of, I would say, lack of maturity in handling or controlling their emotions. So, what do you think is yung qualification or biblical standard ng isang leader in how
he is handling or putting his emotion under control. Like, we know that we should put everything under the glory of God, but it doesn't mean that we just ignore our emotions, because it's also like signpost. It can be signpost from God as well. So, ano yung relevant, maybe you have a relevant learning experience there. Kasi it's really one thing na sometimes I find offensive minsan sa interaction with preachers or church leaders online. Yung pagiging emotional. Yeah, yung malinaw yung qualification na sober-minded, self-control. So dun yung qualification. When it comes sa emotion, maganda yung book ni si Sin of Empathy. yung yan, Joe Rigney. Yung emotional sabotage. Yun yung title ng book, about yun sa leadership, na yun nga, hindi niya dinideny yung emotion, pero dapat hindi emotional yung mga leaders. Doon ko unang na encounter yung word na sin of empathy. So, while hindi yun yung trust nung book, pero meron na dong mga principle na pinapasok si Joe Rigney, na sinulat rin niya yung sin of empathy. So, while general to, hindi ko alam yung about kung paano sila magsalita sa internet na emotional. Pero yung principle na ipinapakita doon ni Joe Rigney is yun daw mga leaders. Ang ganda nung sinabi doon ni Joe Rigney na while mayroon kang sympathy sa mga tao, sympathizer ka kagaya ni Christ, immerse ka doon sa emotion ng mga tao, kaya mo silang i-deal. Pero para hindi ka magkasala or maging emotional, yun nga, magiging sin of empathy na. Yung sin of empathy, dalawang expression yon. Either makikiisa ka doon sa kasalanan ng kausap mo or kaawayin mo siya. So, pwedeng dalawa yung sin of empathy. Sasali ka, magko-compromise ka, or aawayin mo siya. So, ang sabi ni Joe Rigney, para maiwasan yung mga ganong yung emotional yung reaction, yung good leader daw, is kaya niya maging immersed sa situation, and yet kaya niya maging third person. Kaya niyang, while dinidil niya to, personally, pero kaya rin niyang magdual na lalabas siya doon sa situation at titingin siya objectively na ano ba tong situation na ito. Kumbaga, yun yung illustration ni Joe Rigney na yung biblical sympathy is yung may nalulunod sa dagat. Kapag sin of empathy, sasama kang malunod doon. Yun nga, dalawa, either aawayin mo siya or makikiisa ka na lang doon sa kanyang ginagawang mali or aawayin. So, yun yung pwedeng ganun yung sin of empathy. Pero yung biblical sympathy is nakahawa ka sa halimbawa sa kahoy at yung isang paa mo kinukuha mo siya, isa-save mo siya doon sa pagkalunod. So hindi ka magpapaladala doon sa emotion. Ang magiging standard mo pa rin is yung word of God, hindi yung emotion mo or yung emotion ng tao na makikisa ka o aawayin mo siya. Kundi yun yung point na yung good leader ay hindi siya nai-immerse doon sa emotion lang, kundi kaya niya maging objective pa rin. So, siguro yun yung pwede kong maisagot sa ganun. Na hindi siya under ng influence ng kanyang emotion. While hindi maiiwasan yun, pero yun nga, sober-minded pa rin siya. Na kaya niya pa rin mag-reason out. Kahit emotional na siya, kaya pa rin niya mag-reason out gamit yung word of God. Ako po, meron akong questions. Yung questions ko po ay nasa part 2 ng Sunday School. Tsaka yung reflection ko naman sa preaching. Sige. So yung first question ko, is it okay to assign different roles to different pastors? Good question. Good question. Magandang point yan. Di natin yun na-mention. Yes. Maganda yung question ni Joash na para mag-extend din yung discussion natin. So while hindi tayo naniniwala sa distinction ng rule, teaching elder at ruling elder, hindi tayo naniniwala na dalawang office yun. So, dapat ang isang pastor is both siya ay nagtiteach and both siya ay nagro-rule. Pero magkakaiba sa emphasis and function.
So, yun yung question. So, pwede na mas, halimbawa, hindi maiiwasan na mas gifted yung isa sa preaching, pwedeng mas marami yung kanyang schedule sa preaching. At yung iba, mas gifted naman sa oversight or counseling, pwede yun yung maging emphasis ng kanyang ministry. Pero dapat parehas nila yung ginagawa. Magkakaiba lang ng emphasis. Pero, tanda natin na same office yun. Walang subordination. Magkaiba lang ng emphasis ng function. Same eldership pa rin yun. So yes, pwedeng magkaroon ng ruling and teaching elder not as a separate offices, kundi different in function and emphasis. Okay po. So, ibig sabihin, so for example, may pastor, pwede rin, he has to do, syempre, preaching at counseling, pero i-emphasize na yung preaching. Yes, For kung mas example. gifted siya sa preaching, yun yung mas marami niyang load, preaching. Pero kung gifted siya sa counseling, oversight, yun naman yung mas marami niyang load. Halimbawa, 30 yung member, ang oversight ng dalawa lang yung pastor, 10 yung isa, yung mas gifted sa counseling, 20 yung kanyang i-oversight. So, pwedeng ganun. Tapos, mas lamang siya yung isa namang gifted sa preaching, halimbawa, ay 3 Sunday sa kanya, tapos isa doon naman pero parehas dapat nilang ginagawa. Nagkakaiba lang sa emphasis. Okay po. Okay. So, yung isa pa kong question ko po, is it okay to send one pastor to a church who needs oversight? So, for example, kung may sinasend na church, kailangan tong ng oversight. Kasi, for example, walang pastor. Yes, or as like that. a way of help, pwede yun na maganda nga yun na pastor yung tutulong. Pero hindi, depende yun kung gusto maging pastor doon sa local church na yun. So may kanya-kanyang situation yun. Pero kung help, okay naman yun na ipapadala yung pastor. Ito na lang po, yung reflection ko na lang po sa preaching. We should trust in the Lord and His promises. We should place our faith in our unchanging God. Because Abraham trusted in God, and it was counted to him as righteousness. Because we must trust in God. Because God brought Isaac, the promised child, to the world, as God promised, and God promised that we should trust in God and believe His promises. And syempre, because hindi pinamis na nga niya si Isaac, tsaka tinupad niya. And even in a way, na natupad pa rin yung promise niya na yung seed ni Abraham ay si Jesus Christ. Yun. Like that. Kaya hindi dapat tayo anxious or because you need to trust in His promises. Kaya yung him na standing on the promises Amen. of our God and King. So yun lang po. Amen. Baptize na yan. Ilubog na. Lubog guys. Sek, thank you sa labor mo today. Indeed, napaka-challenging nung 3 lectures. And, yeah. Oo. Taylor pa naman yung kapalit. Taylor guitars. Taylor guitar. Personal. Para to sa Panginoon. Salamat, bro. Siguro ang reflection ko dito before ko i-raise din yung questions. Yung reflection ko dito yung ang tawag dito, yung bibigyan ko ng emphasis dito is yung sa triangular aspect ng relationship between church, pastor, and even doon sa dalawang magiging office bearer na pasimula. May napagkwentuhan tayo kagabi na dahil nga ordinary yung conflict, even yung, for example, sa pasisimula ng church, yung maitatalagang deacon at yung maitatalagang elder ay hindi may iwasan Na yung may differences na and may conflict. differences sila sa mga opinions. Minsan mag-aagawan pa, parang mas gusto ko to sa physical aspect. Yung deacon naman mag-overlap, parang dito sa preaching, bro, mga ganong mga types of relationship. And nakita kong beauty doon sa presentation mo is yung if this elder to be and the deacon to be is nakikita nila kaagad yung isa't isa as ginagawa niya ito primarily para sa Panginoon. Then ginagawa din itong deacon para sa Panginoon. Then madali silang Madaling magkaroon ng conflict resolution. yes, bro.
And in the same way, that particular relationship also extends doon sa congregation Ah, na makita nila. Kaya salamat doon sa application ng triangular aspect doon sa diaconate kanina and sa pastoral duty. Ang question ko naman bro, actually dalawa to. Siguro yung una is how can we avoid if for example providentially no after a year ay may tawagin ang Panginoon dito sa herb at may makita ang church na qualified for another elder or another deacon. How can we avoid din yung for example mas gusto ko si ano na mag-oversight sa akin kaysa kay ganito dahil mas okay siya mag-oversight sa akin. Yung favoritism ay pag-acknowledge hindi para maging optimistic doon sa total depravity, kundi yung pag-acknowledge lang ng remaining sin sa aspect na yon na we have a hindi na high tendency but still a tendency to have that reaction na mas okay mag-oversight ito si pastor na ganito kaysa kay ganito or mas okay mag-preach ganito kaysa kay ganito. How can we strike the balance or even avoid that particular issue? Then may apply pa rin natin yung triangular na principle. Na even yung pastoral oversight, kumbaga naniniwala pa rin yung mga members dapat na yung ang point ko, hindi kailangan mamili ng members. Dapat nga ang principle is yung hindi mo ka-close. Yun para maiwasan. Mas piliin mo yung hindi mo ka-close. Yun dapat yung maging principle. Kasi nga, parehas na yung dapat ang mas piliin mo yung hindi mo masyadong nakakausap. Even yung member, pwede niyang i-request na yung hindi niya yung dapat mutual dapat yung adjustment ng dalawang, hindi lang sa pastor yung adjustment, even doon sa member. Hindi laging yung responsibility ay laging nasa pastor. Hindi nasa member din. At dapat anuhin natin yung partiality na kinorek na ni James do sa kanyang letter na muli natin balikan yon na ang Diyos ay hindi tatangi. So yung ganun na mas gusto ko mag-preach siya, hindi yun maiiwasan because of our remaining corruption. Pero ang challenge doon is kung sila, una challenge sa member, kung sila ay ni-recognize mo, ninyo, as inyong leaders, nire-recognize mo na yun ay voice ni Christ. May magkaiba man ng approach, siguro mas prefer mo yung way ng pagsasalita ng isa, pero kung truth yung sinasabi ng isa, kung ni-recognize mo yun, dapat makita pa rin natin. While hindi maiiwasan yung kanya-kanyang preference, totoo yun, reality yun. So, dapat ay sa member din, meron siyang pagtingin na yun ay mga boses ni Kristo na ginagamit lang niya yung mga imperfect. Tapos, yung iwasan din natin yung wag sanang maging practice dito, yung i-evaluate yung sermon. Kung may criticism kayo dun sa sermon, better na directly kausapin niyo yung tao. Yun yung mas maganda. Yung nangyari sa church namin, yung former church is mayroong evaluation. Wala namang kumakausap sa akin regarding my life, regarding my preaching. Pero yung nagkaroon ng avenue, yung may mga vendetta sa akin, dito anonymous yun. Magko-comment lang nung kung ano na hindi umiiyak sa preaching. Ganun. May mga ganong mga remarks. Tapos, yung puro quote sa theologian, yung mga ganong remarks. So, wag sana natin maging practice yung evaluation sa preaching. Ang mas maganda, ang biblical, kung may disagreement ka doon sa preaching, dalhin natin doon sa question and answer. Kaya tayo may question and answer. Or, kung sobrang disagree ka, sensitive yung disagreement mo, mas maganda na personal kausapin yung pastor. And then, ang magkakaroon ng evaluation, kaya mahalaga yung plurality of elders.
sila magkakaroon ng comment sa bawat isa na pwede siguro i-improve mo tong sila yung dalawang magkakaroon ng iron sharpens iron. Hindi yung member yung maglalagay ng evaluation. So, ganun ko siya nakikita para maiwasan din yung mga ganong mga remarks na nagiging yung favoritism. So, yun yung principle sa lahat. Yung hindi mo nakakausap, yun yung kausapin mo. Hindi lang siya applicable sa relationship between pastor and member, kundi rin sa member to member. So, iwasan natin yung cliquism. Yun yung iwasan natin. Kasi dahil hindi yun yung biblical. Kaya po, sana ma-appreciate nyo yung long table. Ang itinuturo po niyan is not cliquism. Part tayo lahat ng long table na yun. So, yun po dapat yung ma-build natin na culture dito. Na hindi parang kanya-kanya kung sino yung kaklose mo, siya lang yung kasama mo. So, ano natin yun. Applicable yun sa lahat. Ay, Ate Bing, okay lang na meron lang akong pahabol, Sek. Salamat sa wisdom dun. Ang susunod ko naman na question is, di ba, di kasi natin alam kung what's in store for us in the future, of course. But, of course, kailangan nating mag-ready. For example, sa case ng Apologia Church, no, si James White ay tinatawag pa ring elder or pastor doon. Pero alam naman natin na kanyang tungkulin is palagi siya nagta-travel. While di natin question if meron pa ba siyang time to oversight. Pero the fact na mas evident yung kanyang pagta-travel, pakikipag-debate, pagka mga ganoong cases ba, is it still valid na qualified siya doon sa office at tawagin siyang pastor, or to recommend na mag-focus na lang siya doon sa kanyang ministry of being an apologist and hindi na maging elder noong church? Both pwede. Ako, I believe, pwede pa rin na pastor siya. Pero, ano siya, for reformation, kumbaga yung kanyang hindi natin kasi maiiwasan na may mga gifted men like James White na hindi mo siya pwedeng ilimit dun sa kanyang local church. Hindi naman natin gagamitin against him yung kanyang gift. Kasi gifted talaga siya dun. At saka mas maganda pa nga na oversight siya ng isang local church para yung accountability, hindi siya nagsasalita bilang James White lang, kundi mayroon siyang nire-represent na local church. So better din na pastor siya, I believe, kasi yung pagtuturo niya is pastoral din. Pero pwede rin na mangyari na may separate siyang ministry na apologist or teacher, pero under pa rin siya ng apologia. Recognize pa rin. Kaya mahalaga din, maganda pa rin na pastor kasi nga yung bigat ng word, yung bigat ng qualification kasi. Na while hindi niya nagagawa yung ordinary na ginagawa ng pastor dahil nga doon sa gift na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, may yung mabigat yung accountability siguro yung nakikita ko doon. Kaya may place pa rin na pastor siya. Hindi rin walang maling posisyon. Pwede rin na siya ay maging focus niya talaga yung apologist or teacher. Basta kung plural na yung mangyayari yung ganun, kung plurality of elders. Pero kung wala pa, tapos ganun ka, kasalanan yon, problematic yon. Pero kung marami ng elders, tapos mayroong gifted guy ni James White, pwede siyang ganun yung ginawa kay John Piper. Pero hindi na siya pastor, naging teacher siya sa Bethel. Gusto ko lang po i-affirm o bigyang gratitude yung RBCM and also Herb for the Q&A and the long table. I think we should not take it lightly because Q&A is a very good it's not a very good, it's an efficient way of addressing the study and the preaching. Kasi I think the members, kasi member lang naman ako, hindi naman ako office member. So members should not think of it as nahihiya ka, dapat hindi naghe-hesitate. Kasi the Word of God is actually the voice of the Lord, the Word of the Lord. So kung meron kang misgivings dun sa preaching, dun natin i-resolve talaga sa Yes, Q&A. Sana i-remind lahat na walang dapat na mag-hesitate during that time. And I think this will be a cue also for the leaders to always keep the Q&A in that kind of environment.
Tapos Tama yung, po. tapos yung long table, I've seen many, mas madami po ang churches na may click. So, I very much appreciate yung long table and nagkakaroon ng enjoyment talaga yung whole day. Hindi lang yung sa parang, I have to attend the whole day kasi sa Batarian kami. Hindi, parang when May people... pleasure siya, may Mm-mm. enjoyment. So when people ask me na, ano whole day kayo? Sa isip ko parang, hindi naman kami bored kasi parang ang dami naming ginagawa and purposeful siya. And the long table actually bridges yung ano, parang it's a very refreshing break, but at the same time, it's very meaningful. Kaya thank you very much po. Tama po yun dun sa question and answer kagaya ng question ni Joash. So, yung about sa pwede ba magkaroon ng ibang function yung yung elder? So, magandang question yun kasi na-extend pa yung ating discussion. Tapos po sa preaching, hindi naman po lahat masasabi ng preacher kasi contained din siya doon sa kanyang intention. So, kung may gusto kayong i-add or actually, natututo po ako sa question and answer na minsan hindi yun dumaan doon sa pag-aaral ko. Biglang may magko-comment na member na pag-aralan niyo yung part. Natututo rin yung mga preacher. So, mutual edification po talaga yung question and answer. Kaya we encourage you, lalo kapag may confusion, malambawa, sloppy yung pagkakasalita ko, hindi ko na ipaliwanag ng maayos, hindi po kami perfect, pwede po natin yung linawin through, kaya yun yung ganda po ng Q&A, pwede po yung maliwanag. Kasi, may mga time na pwede magkamali ng wordings yung mistake yung preacher. So, baka matag na heretical. Halimbawa, minsan nagpe-pray na ang anak mo, Kristo. Halimbawa, mga anak mo, Kristo. Naging father yung si Christ. So, hindi naman yun heretical agad ako doon. Baka magkamali ako. So, maganda na encourage po doon sa question and answer. Yes, tama po doon. Sa mas marami po talagang church yung cliquism. Kaya yun po yung culture na binibuild natin sa Malabon at dito rin po. Kaya mahalaga po, hindi po ordinaryo yung long table. Purposeful po yung long table. Intended po yun. Hindi yun for practical purpose lang na para doon, kundi may spiritual benefits din yun na ipapakita natin na hindi tayo per clan or per group, kundi isa tayong church. Thank you po doon. Okay. That's good. May question pa po? May time pa, marami pang time. Question po sa sermon. Pwede rin po tayo sa sermon kung may question kayo or addition. Ako pala bro, medyo humaging lang. Kasi nabanggit mo kanina regarding dun sa paglay ng hands no sa recognize ng church yung elder. So, kailangan ba talaga na much better, mas maraming maglilay ng hands from other pastors from other churches? Yes, better po na mas marami para kasi hindi dapat tayo mag-act as an individual local church lang. Dapat siya i-recognize doon sa mga kalapit na mga churches. Parang yung believer din, hindi ka naman nag-act as alone, kundi dapat i-recognize ka ng isang local church na maraming members. So same principle na better na marami yung mag-lay ng hands, kaya maganda na mag-invite. Kung sakali man na ang pangyayari ay may isang musbong na na church tapos isa lang yung sabihin na natin evident talaga na walang ibang church. Walang ibang pastor. Kumbaga solo lang, parang ganon. Can we tag it as void ba or walang nag-recognize sige, sabihin na natin mga ilan lang na church. Na church or pastor or officer. Mga ganon. Ayun na yun. Hindi, manipulation yung ganong ginawa nila eh. Manipulation yun eh. Hindi siya Tayong nasa area hindi dapat siya i-recognize kasi halata naman na manipulated yung situation. Binil niya yung church na yun para yun yung mag-recognize sa kanya. It's manipulation yun. So we can Kaya nga yung ideal, madami.
Hindi lang solo na ano. So questionable kapag gaya ng specific situation na yun. Manipulated yun eh. Parang safeguard yun na kapag ako natanggal dito, meron akong emergency na ito yung magre-recognize sa may fallback ka na ito yung magre-recognize sa akin. Kaya, yung invitation natin, kahit hindi personally related sa atin, as long na kaisa natin ang pananampalataya, we invite them. Bro, nakita ko lang sa... Okay, post nyo yun. Joke lang. Recorded, okay lang. Hindi naman ako nagpangalan. Hindi nagpangalan. Hindi, nakita ko lang sa dyaryo. Nakita. Hypothetical lang. Sige po, Meron ba? question. The sermon sa diaconate, pastor, si Brother Steven. Sa akin not so much as a question but rather parang nakakatuwa lang kasi kanina hindi naman dahil sa panahon pulis pero hinihintay ko yung yung pag-expound mo further dun sa word na only son kasi as that also relates kay Christ na yung nai-import kasi na thought pag sinabi only son and inevitably sa majority ng mga evangelical churches is parang nadi-discard na si Ismael na parang teka, anak din si Ismael. Pero what makes Isaac the only son, ang pinakaunang principle is si pagiging the son of the Sound check. Check. Yan. Sige po, question pa. Si Sister Mads. Hey. Parang, hello? When you said yung the first step, parang sabi niya, the first step in faith is water baptism, not devotion, not prayer. To like expound on that, kasi medyo.
yung religion is public, yung faith is public. 'Di ba? Sinabi rin doon ni James sa ilang part na yung true religion ay yung pag-visit sa mga orphans, 'di ba? Hindi siya yung pagbabasa, hindi siya pagiging 1689 London Confession of Faith, kundi dinefine ni James yung religion as bilang public good work. So, kaya ko in-apply yung baptism na yun yung unang hakbang, kung yun yung unang test ng totoong pananampalataya. Hindi yung Bible reading, hindi yung personal devotion, kundi publicly yung baptism. Yun yung first step. Why, without saying na ibinababa natin yung value ng personal devotion. Check ko yung question ko is, convince ako dun sa explanation mo kanina na yung pastoral at deacon office na yung kapantay. In nature, nagkakaiba sila doon sa distinction ng mga roles. Meron ba itong relevance doon sa essence din ng ating triangle na nag-take din ng mga different roles? Doon ba, since na ang authority ng parehong office ay derived sa Diyos, doon ba ano din yung prinsipyo na yun na nature ng ministry ng two offices ay in essence magkapantay, pero ito lamang ang may distinct roles? Hindi ko siya i-relate kasi parang mahihirapan ako dun. While may nga siyang parallel, pero hindi ako confident na hindi ko hindi ko nakikita sa ngayon. So sana mag-progress pa yung study. Pero sa ngayon hindi ko siya i-relate yung relationship ng triune God doon nung transaction ng pastoral and diaconate. Question pa po? Clarifications? Ang ganda ng sinabi mo kanina na ang dahilan ng, even though yung England and US are godless nation na siya, pero andun pa rin yung preservation ng Panginoong Diyos dahil sa mga Puritans. Sinabi mo din na sign of judgment sa isang nation is to give corrupt rulers. Possible ba na ang Pilipinas ay under judgment? Yan lang yung question ko. Ako naniniwala ako dun sa sinabi ni John Calvin na kapag gusto niyang i-judge yung isang nation, he will send corrupt leaders. Hindi naman yun special na gawa ng Panginoon. In the Old Covenant, nagtatalaga siya ng mga corrupt leaders. In fact, ginamit niya yung Babylon para i-discipline yung Israel. So, nagsesend talaga siya ng mga evil na mga leaders para i-discipline or i-punish ang isang nation. So, I believe, dahil punong-puno yung corruption natin dito sa Pilipinas, under tayo ng discipline and punishment ng Panginoon. Pero hindi ito hopeless. Kasi may mga mananampalataya pa rin na faithful Christian pa rin na namumuhay dito sa Pilipinas. So, ang panawagan sa atin, despite of punishment and discipline ng Panginoon sa nation natin, is to remain faithful doon sa Word of God. Kasi, kagaya ng hope natin, kung si Christ yung gradual naman kasi yung progress ng history ng kingdom ng Panginoong Jesucristo. Pero true yun, lahat ng mga blessings ay nagmumula kay Christ. Tsaka hindi lang naman siya lahat punishment. Well, may punishment, pero may blessing pa rin. The fact na dumadami yung mga churches, at hindi lang basta generic church, mga reformed churches, kagaya nyo, mako-covenant kayo as a local church. Hindi lang punishment yung nare-receive ng Pilipinas. Blessing siya, hindi lang masyado makita sa economics, pero in a sense, may blessing pa rin sa pamamagitan ng pagdami ng mga churches. At ang challenge sa atin na maging faithful tayo sa mga vocation natin. Dahil nga
while secular yung ating ginagalawang society, we believe na part pa rin yun ng kingdom ng Panginoong Yesus at tayo ay nagtatrabaho, nag-aaral para sa Panginoon sa pag-advance ng kanyang kingdom. Kaya encourage yung mga magkaroon ng faithful police, lawyer, nurse, doctor na mga Kristiyano upang maikalat pa rin yung kingdom sa mga doon sa ganong aspect. I agree na now that yung Roman Catholic Church talaga ang nasasabi natin na under severe discipline. Kasi ang culture natin really is very Roman Catholic, Spanish version. And timing, ngayon na, yun nga, like us that were in post-meal and all, there's more leeway and yung nakikita ko, there's a maturity in the political education that people would want more morals actually practiced. And I think yung kadamihan ng corrupt ngayon is revelation. They have been there for the longest time, but we were blind. But right now, people are coming out more to speak about proper accountability. And ang ganda nun kasi that's actually what we're practicing in church. So I think it's also the influence also of the churches already that people are moving into accountability without feeling na dapat rebelde ka para maghingi ng accountability. In fact, ang mga rebelde ngayon ang under fire because of their ideology. So there's hope. Thank you. Taka ako rin po, siguro I would add lang na parang I would relate rin na ang daming millions of pesos are being ginagalaw sa government natin without a trace. Tapos without a trace, pero ngayon trace na talaga. Akala natin walang trace, pero ngayon na trace na. So it's also part of God's purging sa mga tao kasi ngayon lang nare-reveal kaya yung I would relate sa sinabi nito JP na parang ba't ka masaya na ina-expose yung mga corrupt leaders? Ba't ka masaya? Usually yung reaction natin, ay grabe naman ito, parang ayoko dito. Pero actually, ina-expose na po ng Panginoon is already purging. Tsaka may mga papalit, hopefully, na mga good leaders. So yun lang po. And I think that's the training of the churches on how the citizens will actually respond to political activities. Yan. Tama yung mga ganong perspective na while yes, nakaka-discourage personally kapag tama natin na milyon-milyon yung mga ninanakaw, trilyon yung mga ninanakaw, tapos nakikita natin kung sinong corrupt. Tama sabi ni Joash, in a way, sa larger picture, bigger picture, progress pa rin dahil na-expose yung evil, yung corruption na nangyayari sa Pilipinas. At yun nga, yung kinalakihan kong uri ng eschatology is very private, very spiritual. So, yung post-mill, I believe, is the correct biblical eschatology. So, hindi lang siya limited doon sa four corners of the church, kundi yung kingdom ni Christ ay nagtatranscend lampas sa church natin. And therefore, yun yung point natin kanina na dapat maging good citizen tayo ng kingdom kung nasaan man tayo. Dahil rebel yung mga, whether they like it or not, under sila ng kingdom ni Christ, ng kingship ni Christ. Mga rebel sila. So tayong mga mananampalataya maging faithful sa calling natin. Sige po, kung wala na. Okay. Ay, may yung kuya si brother dyan. Isang question lang po. Well, first of all, thank you po so much for having me here as your guest po, no? And also sa prayer sa house po ni Sir Jordan, no? And also yung prayer niya last time when I was here kasi
nagkasakit yung anak ko tsaka ano. And thank you so much for the prayer and having me here again, no. Yung isang question ko lang po is yung kanina, mag-echo lang po ako na sa sinabi niyo about the orders, no, which is the, salvation, or the first thing is to be physically baptized before spiritual, or the other is seeking for devotion, no. So yung question ko lang po, yun po ba, if ever, physically baptismal is announcement that you are follower of Christ, no, publicly, no. So pero for that po, paano po kaya yung mga hindi po physically baptized? Can they seek on a daily devotion or something like, are they gonna be still benefited for spiritually, no, Holy Spirit wise, yon, or do they really need to do yung baptismal and to the right church? Yun po yung question ko. Thank you po dun sa question nyo. Dun po sa, hindi pa po yung well-established yung church, sa Acts 2:41. Sabi doon ni Luke, yung kanyang narrative patungkol po sa nangyari sa Pentecost, yun daw pong those who believe in the gospel were baptized. So, hindi po doon sinabi na those who believe sa gospel ay nag-personal devotion, nag-pray sa locker room nila. Kundi ang sinabi ni Luke, ang kanyang nilista na mahalagang history ng church, those who believe in the gospel were baptized. Kaya yun yung point ko kanina, na ang unang step, first step para mapatunayan yung faith mo is water baptism. Yun po yung normal sa Biblia, normative po yun. Matthew 28, go therefore, make disciples of all the nations, baptize them. So laging magkasama yung teaching, faith, and then baptism. So kahit doon po walang binanggit na private devotion, or again, di po natin yun binababa yung value, pero pinapakita natin dito yung New Testament priority patungkol sa baptism. Now, paano naman po yung mga nagsasabi na Christian ako, nagpa-private devotion ako? Yun po yung challenge ni James. Sabi ni James, si Abraham, na-justify siya by his works. Hindi ibig sabihin na siya ay tinanggap ng Diyos dahil siya mabuting gawa. Ang ibig sabihin noon, napatunayan na totoo yung kanyang pananampalataya dahil willing siya na i-sacrifice si Isaac, na may trial yung kanyang faith. So, hindi po sapat na kiniklaim natin na tayo ay mananampalataya. And yet, hindi po private religion ng Christianity. It is always public. Na hindi po yun hiwalay sa private, of course. Pero primarily po, yung Christianity is a public religion. Kaya po yung kasal, hindi po rin siya private. Public din po siya. In the same way na yung baptism is public. At yung susugan ko lang po na totoo, na yung baptism is your public profession of faith. Pero ang primary meaning po ng baptism ay hindi po yun. Ang primary meaning po ng baptism is yung Diyos mismo ang nagde-declare sa'yo. Yun ay Word of God made visible. Kaya po napakahalaga ng baptism kasi Word of God po yun. Na, di ba, yung Word of God nababasa lang natin, pero yung baptism po is Word of God din made visible. Ibig sabihin sa baptism, hindi siya primarily declaration natin ng pananampalataya natin kay Kristo, kundi yung baptism po ay declaration ng Diyos sa'yo na ikaw ay anak na niya, mananampalataya ka na, at pagmamay-ari ka ng Diyos. Secondary lamang po yung public profession of faith. Kaya po, mahirap pong maging Kristiyano na hindi ka idineklara ng Diyos. So, yun po yung magandang makita natin, na yung baptism po ay primarily God's declaration po yun, na ikaw ay anak na niya at mananampalataya. Kaya po, sa New Testament, isa lang po yung hindi na-baptize na mananampalataya. Yung pong magnanakaw sa tabi ni Jesus. Special po yun para ipakita na sovereign yung grace. Pero isang beses lang siya para hindi gayahin. Ang gagayahin is yung yung normative na nangyari. Na lahat ng mga naging Christian, at least sa naitala sa Acts, is binautismuhan sila.
lagi pong may kasamang baptism yung pangangaral ng salita ng Diyos. So, kaya isang beses lang yung sa magnanakaw sa katabi ni Jesus para masabi na kumikilos ang Panginoon beyond and above the ordinary means of grace. Pero isang beses lang siya para hindi siya gawing normative, para hindi gayahin. Kaya po in the New Testament, wala pong unbaptized Christian. Lagi pong baptized yung mga mananampalataya.